Ayan, so magandang araw sa inyo mga idol. So ito, nagawa na nga natin ng video regarding doon sa ating solar setup. Kung kakayanin pa ba ng ating solar setup na makapagpaandar ng aircon at kung kakayanin pa ba niyang ma-full charge yung ating battery. So ito, iniisip ko nga pa nga lang itong gawin mga idol, pero meron nang naunang nag-comment. So ang comment ng ating ka-DIY, sabi niya, "Idol, please paki-review dalawang AC during night time. Kasi balak ko mag-upgrade ng solar ko. Masakit na sa bulsa ang bayarin ko ng aircon. Halos parehas kasi tayo ng load. Sana mapansin. Thank you." So ito mga idol, gagawan natin ng video. Kung kakayanin ba yung ating solar setup na 5 kilowatt with 250 Ah LiPo4 battery, 48 volts yung system natin mga idol, na merong 5 pirasong 590 watts. Susubukan natin kung kakayanin niyang mapaandar yung ating dalawang aircon na 0.7 horsepower at 0.6 horsepower. Parehas yun na non-inverter. So susubukan natin kung kakayanin ba niyang magdamag, kasi yun yung talagang halos gustong malaman ng mga gustong magpa-solar, no? Kung kakayanin ba ng ganitong baterya natin yung ganong klaseng load. So simulan na natin. Pero teka, bago natin simulan yung ating video, magsha-shoutout muna tayo. So shoutout nga pala kay Idol Marlon Laza 58. Shoutout sa iyo, Idol. Shoutout din kay Idol Jess Pareha. And then shoutout din kay Nabski03. Ayan, so shoutout sa inyo. And then syempre shoutout din sa ating mga solid na subscribers, solid na manonood. And then shoutout din mga idol sa ating mga bagong subscribers. Okay, so yun lang, simulan na natin. Welcome back idol mga kasolar, andito na naman ang inyong lingkod, Glenn Lejano, ang inyong guide sa solar renewable energy. Kaya tara, matuto na naman tayo. Okay, so start tayo mga idol na magpaandar ng ating aircon under 87% sa oras na 8:46 ng gabi. So kung makikita nyo, meron tayong running load na 700 watts. Ayan, 738. So gumagana na yung isa nating aircon mga idol. So ito yung pinapagana natin as of now. Ito ay non-inverter na 0.7 horsepower. So nakaset tayo sa thermostat ng 5 at naka-low cool lang tayo. Ayan, so maririnig nyo, umaandar na mga idol. And then syempre i-on na rin natin yung isa pa nating aircon na 0.6 at syempre non-inverter din na window type. So ito ay nai-running ko na ng ilang minutes. So pwede na nating i-on to. Set lang natin sa cool and then under 26. So itong temperature na ito mga idol ay katamtaman lang. So, ayaw naman nating mag-aircon na masyado nang nilalamig, no? Ayan, so maandar na rin. Okay, so ito na ang ating total na running na load mga idol, under 86%. Ayan, 86%, meron tayong 1 kilowatt na running load. So ito na yung dalawa nating aircon mga idol na umaandar, no? Okay, so antabayanan natin to bukas kung ilan nga ba ang matitira. Alright, so good morning mga idol, 5 AM na ng umaga. So check natin kung kinaya ba ng ating baterya ang dalawang non-inverter na aircon. So meron pa tayo natitira na 57% as of 5 AM. Ayan, so kinaya naman mga idol, no? Yung dalawa nating aircon na non-inverter at meron tayong running load na 167 watts. Okay, so titignan naman natin ngayon sa kanyang online na application. Okay, so ito ang ating online monitoring ng ating gamit na DE mga idol. So kung makikita nyo dito, meron tayong graph, no, ng performance ng ating solar setup gamit ang DE mga idol, no. So kung makikita nyo dito sa itaas, meron tayo ditong mga production, grid, PV, battery, consumption at SOC or state of charge, no.
So makikita nyo magkakaiba yung kulay ng mga yan na nasa itaas. So ang mga kulay na yan ay nire-represent mga idol ang mga kulay naman dito sa ating graph sa ibaba. Okay. So titignan natin dito kung anong oras tayo nagsimula. So nagsimula tayo ng quarter to 9 or 8:46 ng gabi mga idol. So ito yon, 8:46 or 8:50. So military time kasi ito, no. So makikita nyo 8:55 or 20:55 is meron na tayong load na 1.1 kilowatt. So nagsabay na ito yung dalawang aircon natin. And then kung mapapansin nyo, bumababa na rin paunti-unti yung ating SOC ng baterya or state of charge. And then, so syempre makikita nyo rin pala dito mga idol na wala tayong grid. Zero yan, flat line. Ayan. So, titignan natin dito kung kakayanin ba niya hanggang magdamag. So, syempre hindi naman pwede yung nag-video lang tayo, nag-skip na tayo kinamagano. So, meron tayo ditong data from the start kung anong oras tayo nagsimula at hanggang kinaumagahan. So ito yung ating data. So kung mapapansin nyo dito sa ibaba mga idol, itong mga spike na ito yung spike ng mga umandar na load, no, sa mga oras na ito. So ito makikita nyo 1 kilowatt umandar ito yung dalawang aircon natin sa oras na 21:15 alas G's ng gabi. So 10:15. Ang umandar dito ay 700 watts, so isang aircon to. So dito mga idol hindi yan nagsasabay-sabay. May tendency na hindi magsabay-sabay na umandar yung ating dalawang aircon. So ito papitik-pitik lang nagsasalita na umaandar yung ating aircon hanggang sa alas 11, 11:35. So ito dito pa lang sila nagsabay. Ito naman alas 12, 12:30, 12:40. So ayan, pakonti-konti na lang yung andar ng ating aircon. Ito 1:30 nagsabay mga idol yung aircon natin na dalawa. Okay, 1:30, 1:35. So ito wala, hindi umandar. 1:40 isa lang yung umandar. And then alas 2. So dito na lang sila sa alas 2 nagsabay na umandar. Ayan, 1.1 kilowatt. So meron na lang tayong 64% sa oras na ito mga idol, no. So ito pa isa-isa na lang. So dito mapapansin nyo mga idol, halos hindi na umaandar yung aircon natin. Papitik-pitik na lang sa mga oras na ito dahil syempre pagka malamig na, ma-sense ng ating sensor ng mga aircon is malamig na. So hindi na yan gaanong aandar, no. O pakonti-konti na lang. So dito alas 5 wala, hindi na umandar yung ating aircon at kung makikita nyo nasa 50% na lang yung ating baterya. Oh, so yan mga idol actual test na yan ng ating solar setup kung kakayanin ba. So kung nakita nyo naman mga idol, ang laki pa ng naiwan na percentage sa ating battery bank, nasa 50% pa. So marami pa tayong magagamit yan. Kaya lang, ito lang mga idol hindi kasi pare-parehas lahat ng konsumo ng mga aircon, no. So depende yan, depende sa kondisyon ng kwarto. So doon magdedepende kung ilang beses aandar yung ating mga aircon magdamag or maghapon. So kung magandang insulation ng inyong kwarto, syempre hindi gaanong aandar yung aircon nyo. At saka isa pa, nakadepende rin yan sa temperature ng labas at saka loob ng inyong bahay. So doon nakadepende yan kung ilang beses siyang aandar. So kung malamig yung paligid nyo at malamig yung loob, so hindi na gaanong aandar yung inyong aircon
at hindi ganon ka takaw or kalakas sa konsumo yung pag-andar ng inyong aircon. So nakadepende yan sa kondisyon mga idol, hindi pare-parehas lahat. Sa akin kasi medyo maganda yung insulation ng loob ng kwarto namin, kaya hindi siya gaanong umaandar yung aircon ko, hindi gaanong umaandar. And then kapag malamig na kasi, so syempre hindi na rin gaanong aandar yung aircon natin, no. Ang importante, planuhin nyo kung ano yung paggaganahin yung mga appliances sa inyong mga solar setup, para dito malaman nyo kung gaano kalaki yung solar setup na kakailanganin nyo. So pagka nalaman nyo na kung gaano kalaking solar setup na kailangan nyo, dito nyo na malalaman kung magkano yung magagastos nyo. So ganun lang naman mga idol. I hope nakakuha kayo ng konting idea dito sa ating video. Kung meron kayong gustong i-share, pwede kayong mag-comment dyan sa ibaba mga idol, at sasagutin natin yan. And then pwede rin naman kayo mag-request mga idol kung anong gusto nyong gawin nating next video, no? So yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Sana nandiyan kayo lagi na sumuporta sa ating videos para tuloy-tuloy tayo mga idol.